Nagulantang ang lahat just in breaking news. Sen Amy may malaking buwelta sa dalawang partido. Talagang naging intriga talaga yung pagiging independent ni Senator Amy. Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan! Okay. Ayan. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Ayan, syempre bago natin simulan ang video na ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga palang magbigay ng credits dun sa boses na madidinig natin ngayon. Yung bibigyan natin ng reaksyon, syempre si Sir Don Mar TV. Suportahan nyo din ang kanyang channel mga katunay. Pagpatuloy natin. Pag-usapan natin itong mga kandidato na nag-file na ng COC. Yung mga kandidatong mainit-init Update ngayon. Lang tayo sa mga nangyayari ngayon sa day 2 ng pag-file ng COC. Okay? So una nating pag-uusapan ay ito ngang si Senator Amy Marcos naghain ng COC sa pagka-senador. At nagpapaliwanag siya dun na hindi raw siya namamangka sa dalawang ilog. Okay? So much details with that. I-analyze natin yung kanyang sinasabi. At ayan, hindi raw siya So parang nagsalita na si Senator Amy. Siyempre, yun yung madalas na iniisip sa kanya na para siyang namamangka sa dalawang ilog. No? Na kaya ka umalis diyan sa administrasyon, kaya ka hindi nagpapa-endorse sa akin, hindi ka sumama sa ano nila, 'di ba, sa senatorial nila. Kasi nga gusto mo makuha yung boto ng ng mga DDS, ng mga Duterte. Yun ang naiisip kay Senator Amy ngayon, 'di ba? Mamangka, no, sa dalawang ilog. Tingnan natin. So, yan ang una nating pag-uusapan. Ayun. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong si dating Senate President Tito Soto. Naghain na rin ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador. Alam natin na itong si Tito Soto ay nakalinya ngayon, no, sa administrasyong Marcos. Okay, so much with that, mamaya pakinggan si Senator Tito Soto, no? Siyempre, si Senator naman is wala naman na tayong nadidinig na salita tungkol kay Senator. Siyempre, parang sumama lang siya dyan. Kumbaga, choice na nila kung saan sila papanig o pupunta. Pero siyempre, isa din ako dati, nung kainitan ng, di ba, ng Itbulaga, tsaka ng tape, no? Isa din ako sa nakipaglaban para sa kanila. Sa TVJ. Ayan, syempre, kung matatandaan niyo yun mga katunay, isa din ako na pinaglaban ko ang karapatan ng TVJ na mapasa kanila ang Itbulaga. Dahil ako idol ko talaga yung Tito Vic and Joey since dati pa. 'Di ba? At saka alam ko naman na talagang sa kanila yung Itbulaga, sila yung may karapatan nun. Pero ngayon, syempre, si Tito Sen ay nandito ngayon sa administrasyon, kaya medyo wala lang, hindi na ako magsasalita. Hindi, wala naman sinasabi si Tito Sen na masama, no, tungkol sa mga Duterte or what. 'Di ba? Kumbaga, choice na ni Tito Sen. Kung ano ang kapalaran ni Tito Sen sa susunod na eleksyon na ito na darating sa 2025, kapalaran niya na kung ano maging kapalaran niya sa mga tao. Puro ko kapalaran natin ang mga sinasabi ni Senator dating Senate President Soto, okay? At magre-react tayo diyan. At pangatlo ng ating pag-uusapan, dati ay binatikos niya itong si PBBM, ngayon ay nakalinya na rin ito kay PBBM sa administrasyon. Ex-Senator Lacson, tatakbong senador, nagpasalamat kay Soto sa paghihikayat sa kanya na magbalik sa Senado. Naman kasi, kay Ping Lacson naman kasi, 'di ba? Kumbaga, bumanat siya, pagpalagay natin, may binanat si Ping Lacson tungkol kay PBBM noon, nung eleksyon. Siyempre, parang nagpapatunog ka ng pangalan mo. Hindi kasi magiging exciting ang eleksyon kung ikaw hindi ka bibira sa kapwa mo na tumatakbo. 'Di ba? Ngayon, sana ginawa na lang ni Lacson is nag-independent na lang siya siguro ng tuluyan. 'Di ba? Kasi nga siyempre bumanat ka binanatan mo yung administrasyon 'di ba? Ibinanatan mo si Marcos. So, siyempre, para hindi na maitanim ng mga tao sa isip nila na, ano to, bigla kang bumalingbing na.
'Diba? Sana pinanindigan na lang. Ayun yung nagiging kulang sa kanila eh. Kumbaga, babanat ka kay BBBM tapos nung nanalo biglang ganyan. Yun yung mali doon. Sana pinanindigan na lang ni Lacson na maging independent na lang siya. 'Diba? Pero sinasabi niya naman independent siya eh. Pero syempre hindi na mawawala sa isip ng mga tao yung di magandang pag-iisip. Hindi magandang pag-iisip sa iyo. 'Di ba? Okay? Meron pang padrama ha, na hinikayat para balik eh, ginusto rin naman, di ba? So yan ang mga pag-uusapan natin, yan tatlong kumbaga tama din si Sir Don Mardon, yung mga paghihikayat na yan, talagang pag gusto mo talaga. No, hindi naman hihikayatin pa, di ba? Kung gusto mo talaga yan eh. Kahit naman hikayatin ka ng 10 beses, kung ayaw mo talaga eh, hindi ka tatakbo. Pero kung sa inyo, kung kayo naguguluhan sana sa 2028 na lang kayo nagsitakbo ng senador. Hindi, di ba yung mga naguguluhan, yung mga nag-i-independent, di ba? Ako, independent ako. Nilabas sila ng administrasyon, nilabas yung line-up nila, kasama sila doon. Siyempre, di ba, madadamay pa sila sa issue. So, para hindi na lang sila madamay sa issue ng mga Duterte at ng mga Marcos, sana, yun na lang. O, wala na akong kakatigan dito. Bahala kayo sa buhay nyo. O, pahinga muna. Magpahinga muna ng ilang taon. Sa 2028 na lang ako tatakbo. Di ba pwedeng gano'n? Eh di mas safe pa yung desisyon na yun, di ba? Updates natin ngayon sa mga nagfa-file ng COC. Pero bago ang lahat at bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay? So, simulan na natin. Atin pong pakinggan ang pahayag ni Senator Amy Marcos. No? Ayan, pakinggan natin. Pagkatapos niyang naghain ng COC sa pagkasenador. Okay? So pakinggan natin si Senator Amy, ang kaibigan ni VP Sara, kung dapat pa ba nating papaniwalaan si tignan natin. Mang Amy. Ayan. Hindi ako namamangka sa dalawang ilog, kundi hindi na siya namamangka sa dalawang ilog. So clarify ni Amy Marcos na hindi po siya namamangka sa dalawang ilog. Kasi sa napapansin natin, lahat ng mga vloggers kumakalat ang topic sa ginawa ni Senator Amy, napapattern natin na namamangka siya ng dalawang ilog. Siguro nanunood itong si Senator Amy sa mga post ng mga vloggers. At ikaw po ay sinabihan ng mga taong bayan at sa mga vloggers na yung ginagawa mo sa pagiging independent pero tumakbo ka under the Nationalist Party, di ba? So, ibig sabihin, kung lawakan namin ang aming isipan, dumidistansya ka sa mga supporters ng loyalista at dumidistansya ka rin sa supporters ng mga Duterte. Kasi dapat ang ginawa ni Senator Amy dito, no? Ako, idol ko to si Senator Amy talaga. Diba? Gustong-gusto ko yan si Senator Amy. Gusto ko yung tapang niya, basta Amy Marcos. 'Di ba? Gusto ko yung pakikipaglaban niya sa karapatan, 'di ba? Yung mga karapatan ng Pilipino, ganyan. Pero sana inunahan na lang ni Senator Amy. 'Di ba? Inunahan na lang na nag-independent na lang siya. Kung talagang wala siyang kinakatigan. Kasi ang pagkakamali ni Senator Amy din, gaya din kay Lacson. Pareho sila na naging pagkakamali na nagpa-endorso sila, inendorso sila, parang ano ba to? Nilabas sila doon sa senatorial slate ng administrasyon. Although, hindi naman natin masisisi si Senator Amy dahil kapatid niya siyempre. Nandiyan dyan yung kasabihang blood is stickier than water. No? Pero sana, para napigilan na lang yung mga ganong issue na mga blood is stickier than water, na inunahan mo na lang. Para mas lalong hindi lumawak yung pag-iisip ng mga tao sa'yo, yung mga negative na maiisip. Na, o talagang kinausap mo na lang sila dyan sa mga nationalista party na yan, sa kila PBB. Tatakbo kong independent, hindi ako sasama sa inyo kasi ayokong madamay. O yan, isang paraan yan. 'Di ba? Kung inilabas niya na yung independent siya,
medyo siguro ang iisipin na lang na, di ba? Na, uy, hindi sumama si Senator Amy. So, magiging intriga sa kanya, yung ano ba nangyayari kay PBBM tsaka kay Senator Amy? Yung magkakaroon naman ng ganong intriga. Di na baling mga ganong intriga na nagtataka sila kung bakit hindi ka sumama sa doon sa administrasyon sa slot nila. So, ang pangalawa, na pwede mo rin namang gawin para makaiwas ng intriga o makaiwas na mawala yung tiwala ng mga tao, syempre pwede mong gawin na nagpahinga ka muna. 'Di ba? Kasi nga, alam natin ngayon masyadong mainit Parang showbiz talaga 'Di ba? Lalong-lalo na kung ganito na yung sitwasyon. 'Di ba? Ganito yung sitwasyon. So, kung nagpahinga ka, tapos 2028 na lang din ako tatakbo, bahala muna kayo mag-away-away. Para hindi ako madamay. Yun talaga. 'Di ba? Yun talaga ang maganda. No? Hindi ka talaga mapapag-isipan ng hindi maganda kasi Senator Amy, maaari minsan ikatalo mo yung ganyan 'di ba? Syempre ako, gusto ko Senator Amy, pero ako, ang gusto ko talaga is suportahan yung mga tao na alam kong yung kasama, yung mga tao na kasama doon sa alam ko na tama ang pinaglalaban. 'Di ba? Yun ang gusto ko. 'Di ba? May mga gusto din naman ako, 'di ba? May gusto din sana ako doon sa mga ni PBBM sa senatorial niya. Kaso nga lang wala akong magagawa. 'Di ba? Kasi nga nandiyan sa akin yung takot Yung kaba parang sa amin. Kung sakali bang manalo to. Halimbawa, kung sakaling manalo ba Senator Amy? Kung sakaling nagkapit-pitan ba, dumating yung panahon na si BP Sara botohan ng impeachment na yan. Isa ka ba sa magtatanggol sa kaibigan mo? Ibig sabihin ba, kung alam mong tama ang pinaglalaban ni BP Sara, ipaglalaban mo ba siya? 'Di ba? Yun yung 'di ba? Kaso nga lang sa panahon ngayon, parang ang hirap kasi yung magbigay tayo ng tiwala agad. 'Di ba? Pero ako, itong masasabi ko talaga, gusto ko yan si Senator Amy. Pero napapag-isip ako dun sa maaaring mangyari. No? Kung sakasakaling siya'y makapasok. Siyempre, kung makakapasok, di nakapasok. 'Di ba? Pero kung hindi, yun na yung ibig sabihin nun. Na talagang yung mga tao is hindi nagustuhan yung ginawang pagkilos ni Senator Amy. 'Di ba? So, kasi you believe na yun ang tamang paraan para ay iboto ka pa rin ng taong bayan, wala kaming magagawa dyan. Pero sa amin, ikaw po ay playing safe. At dahil playing safe ang galawan ninyo, ay hindi na po kami maniniwala sa inyo. Yun yung maiisip niyan ng kalamihan na nagpe-play safe si Senator Amy. Kaya nga sinasabi ko, yun ang pinakamalaking pagkakamali. Yung nilabas agad siya, yung lumabas agad siya sa senatorial lineup ng administrasyon. Na alam naman natin na masyadong mainit sa mga tao. Masyadong mainit sa mga DDS. Di ba ganun yun Mapapag-isipan ka talaga ng hindi maganda. Tapos sasabihin mo na magi-independent ako. Di ba? Parang ang iisipin kasi nila sa'yo, parang, ay bigla ka magi-independent nung nalaman mong malaki na yung issue. Yung parang alam mong may issue yung sinamahan mo, tapos alam mong maaaring matalo dahil maraming may ayaw dyan, is parang bigla ka magi-independent para mailigtas mo yung sarili mo. Ganun yung iisipin sa'yo, Senator. Hindi sa akin nagagaling yung parang yun yung mga nagiging nagiging pananiliksik natin. Yung mga tawag doon. Yung mga natin, haka-haka. Pero sana wala namang pag-iisip na gano'n kung sakasakali. Pero iba na kasi ngayon diba? Iba na matindi yung nagiging issue ngayon. No? Kahit nga si PBBM naman, alam ko wala namang problema si PBBM kung tutuusin. Para sa akin wala namang problema. Kaso nga lang, ang naging problema kay PBBM is yung mga alitap-tap na nakiikot sa kanya. Yun ang nagpasama sa image niya. Diba? Yun ang nagpasama. Pero kung walang mga alitap-tap na yon, kung yung mga alitap-tap na yon ay mababait at sila yung mga paru-paro lang, ay,
magiging maganda yan. Magiging maganda yung administrasyon na yan. At sigurado hindi mawawala yung mga tao na alam natin na may malasakit sa bayan. Ako sa totoo lang, di ko alam kung itong si Senator Amy Marcos ay mananalo pa rin. I'm not so sure if mananalo pa ba siya. Diba? Malakas siya kasi Marcos. Siguro naman maaaring manalo, maaaring matalo. 'Di ba? Pero sa tingin ko parang hindi natin tansya. Tama si Sir Don Mardon. Kilala si Senator Amy, 'di ba? At meron din naman siya mga kilos na ginagawa. Kaya hindi natin alam kung ano magiging kapalaran. Talagang sa 2025 na lang natin malalaman kung ano talaga ang mangyayari sa susunod na kabanata. Hindi pa ito natalo. Pero the fact na hindi pa. Galit na sa kanya ang mga loyalista, no? Kasi kumakampi minsan ito sa mga Duterte. Ang mga DDS rin, galit na galit rin sa kanya. Yun. Kasi nasira. Galit yung mga loyalista dahil kumakampi si Senator Amy sa mga Duterte at galit naman yung mga DDS dahil nilabas siya doon at pinakita na nakapanig ka sa senatorial ng administrasyon. Ganon yung iisipin. Nasira siya ang pangalan ni Amy Marcos. Nasira siya sa sarili niyang kapatid. Ang mga pinanggagawa ng kanyang kapatid at itong si Martin Romualdez, nasira katuloy sa mga DDS supporters o sa mga DDS. Kasi bilang kapatid, bilang pinsan mo yung 'di ba? Kung alam mo sila may issue, dapat kinausap mo na lang sila. Lalong-lalo na yung Duterte na yung pinag-uusapan. 'Di ba? Alam ko may magagawa ka doon, Senator. May magagawa ka sana ron. Kaso nga lang, ang iniisip sa'yo parang, bakit nanahimik ka? Bakit hindi mo pinagtatanggol si VP Sara? Bakit hindi mo kausapin samantalang kayo, mga relatives kayo, kapatid mo, 'di ba? Mas malalapit kayo sa isa't isa. Pwede kang gumitna sa kanila. Pwede mong pag-usapan, bakit ba kayo nagagalit kay VP Sara? Lalong-lalo ka na, Tams. Ano bang problema? Diba? Pwede mo silang kausapin. Diba? Pero ang nangyari, ang iniisip ng mga tao, gara naman ni Senator Amy, parang magkaibigan kay ni VP Sara, pero parang pinababayaan mo rin siya sa ere pagkatapos mong manalo, pagkatapos manalo ni VP. Parang ganun yung iniisip ngayon. Diba? Die-hard supporters. Sabi nga nila, never again. So, kaya ako ito, analysis ko lang ito malabo na manalo si Senator Amy. Maraming nagagalit sa kanya. Dahil sa dalawang ika nga, sabi ng iba, namamangka sa dalawang ilog, pero hindi mo na maluloko ang taong bayan. Nagalit na tuloy sa inyo. Parang yung nangyayari dito, imbis na makuha niya yung boto nung dalawa, yung loyalist siya ka DDS, in-announce niyang independent siya, mas lalo pang lumala. Dapat pinanindigan mo lang Senator Amy na doon ka sa administrasyon. Diba? Na senatorial. Yan tuloy. Ewan ko lang kung mananalo ka pa dito sa 2025 election. Inaasahan ko na ako ang maging ilog kung saan nagtatakbo ang lahat ng tubig. Ako yung ika-labing... Kahit balik ta rin mo, Senator Amy. So yung ilog, parang siya yung magiging tawiran, parang para magsugpong uli yung dalawang 'di ba? Para magkaayos. Pwede mo naman sanang gawin yan dati pa 'di ba? Parang kung may ibig sabihin na ganun, pwede mong gawin 'yon dati pa. Nung bago pa lang nagkakainitan yan para hindi na nasira yung unit team. 'Di ba? Yun yung naging kulang din Sana, Senator, inano mo na pinag-ayos mo na yung dalawang yan. 'Di ba? Ngayon, kung talagang merong mga makukulit diyan na ayaw makinig sa iyo, ratratin mo ng ratratin. Alam naman natin kung gaano katapang si Senator Amy. Sa tingin ng taong bayan, namamangka ka pa rin sa dalawang ilog. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na magbola ang taong bayan. Siyam na kandidato na pumila para sa senador. Ako'y pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangkat, anumang sektor, anumang grupo. Kaya tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Sa inyong lahat, sisikapin ko... Siguro, sa kanilang bayan, siguro sa Leyte, mananalo pa rin ito. No? Pero kung ating i-analyze sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, hindi ko lang alam kung ano ang
kung ikaw ba ay i-accept pa ng mga loyalista? Yun ang tanong eh. Kung sagutin ang inyong mga tanong, pero hindi ko alam lahat ng sagot. This is a work in progress. This is the first time I've ever done this. But I have not resigned my old party, the Nacionalista Party. And the only thing is that I will not constitute a part of the administration allowance. Ayun, hindi rin siya. Alam mo, Senator Jaime, sabi ng mga taong bayan, baka mabudol na naman kami. Yun ang hindi mawawala talaga. Yung pag-iisip na ganun. Yung negative think na kay Senator Jaime dahil sa nangyayari ngayon. Kung tutuusin, siya yung nadadamay siya no, kasama siya sa issue. Kaya nga sinasabi ko kanina, mas mainam sana siguro, Senator, para hindi ka na nadamay sa issue, pahinga muna. Total, alam naman namin talaga ang kapasidad mo bilang senador. Sa akin, okay talaga. Okay ka talaga. 'Di ba? Gusto kita sa pagiging senador mo. Pero sa ngayon, parang alanganin talaga Magulo. 'Di ba? Talagang tatanggapin mo talaga lahat ng batikos sa'yo. Tatanggapin mo lahat ng tira sa'yo. 'Di ba? Ganun 'yan. Hindi ka katiwa-tiwala, hindi ka pagkakatiwalaan kasi nga nangyari na 'yon sa mga Duterte. 'Di ba? Na nilapitan sila, hiningan sila ng tulong si VP Sara, pinatakbong vice president, tapos pagkatapos ng lahat, ganyan, 'di ba? Ang mga Duterte pa ang nalagay sa hot seat, sila pa yung naging masama, 'di ba? Parang ganoon kaya nabuo yung salitang budol-budol na 'yan So ganoon na naman ang maiisip ng mga tao ngayon. 'Di ba? Na baka pag nanalo ka, ganyan, suportahan ka namin. Tapos 'di ba? Lalo mong ibaon si BP Sara, lalo mong ibaon ng mga ganun ang iisipin sa iyo, Senator. Kaya talaga hindi mawawala yung mga negative think na tatama sa iyo. Kaya para makaiwas ka sana, unang-una mong ginawa is nagsalita ka na independent ako. 'Di ba? Hindi ka na pinakita sa litrato na eto kasama ka sa senatorial, 'di ba? Or hindi ka tumakbo. Pahinga muna. Yan dalawa muna No? Baka mabudol na naman kami dyan sa panagsasabi mo. Parang knock-off yung volume ng mic. Hoy, sinong nag-control ng microphone? Hindi naman natin masisisi yung mga tao ngayon kung bakit nakakapag-isip ng ganyan na, baka mabudol kami. Kasi nga, di ba, yun nangyari. Hindi natin masisisi talaga. Dyan. Every sector to be able to cross the line and to get things done. So, eto po. Marami nga nagsasabi baka ang pangalawang batch ng 8 diretso, yung Inidoro diretso, baka itong line-up ni BBM. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kapag ma-Inidoro lahat yung line-up. Nangyari no? Sa 8 diretso, na diretso sa... Pero si Honti lang ata nakapasok. Ito, malalaman natin yan. BBM, nakakahiya yan. Kahit di ba, sa line-up ni BBM, 12, di ba? 12 members. Kahit ang mananalo dyan, 5, nakakahiya pa rin yan. Kasi administrasyon kayo Ang dapat dyan, 12 kayo, dapat may mananalo sa inyong 7, okay, 7. Para mas marami yung mga nananalo kaysa natatalo. Kasi 12, di ba? Pero kung 4 lang ang makapasok, 2, 3, nakakahiya yan. Dito natin makikita kung sino ang mas maraming mananalo. Sa kampo ba ni dating Pangulong Duterte o sa kampo ni Bongbong Marcos? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay ito inaabangan talaga natin yung eleksyon sa 2025. 2025 pa lang to, senatorial pa lang pero masyado nang mainit. Parang teleserye, no? Parang Batang Quiapo nakakabitin. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.